Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong Manong Ray at ito po ang The Archivist. Welcome po sa channel nating ito. Ito po ay channel para sa lahat ng mga mahihilig sa mga kwentong katatakutan na may konting halong katatawanan. Ang pinakaunang episode po natin ngayon ay kwentong isinulat mismo ng inyong Manong Ray. Paunawa ko lang din po na ang mga kwento natin sa channel na ito ay kathang isip lamang. Anumang pagkakapareha ng mga tao, lugar at mga pangyayari ay nagkataon lamang. May mga tema din po katulad ng karahasan na hindi angkop sa mga batang manunood o makikinig, kaya patnubay ng mga magulang ay kailangan. Ang pinakaunang kwento po natin ngayon ay tungkol sa 28 anyos na dalagang si Marina at ang kanyang karanasan sa kamay ng isang nilalang habang siya ay naglalakad sa isang madilim at liblib na kalsada sa may Kalakhang, Maynila. Sana po ay magustuhan nyo ang ating kwentong ito at paki-like, share and subscribe na rin po. Maaari din po kayong mag-comment sa video natin ito. At suggestion ko lang din po na gumamit ng headphone para sa full experience. Maraming salamat po at enjoy. Ang lungsod ng Maynila ay isa sa pinakamalaking syudad sa National Capital Region o NCR. Milyong-milyong katao ang itinuturing ang lungsod bilang kanilang tirahan at kung di man, ang lugar kung saan sila kumikita ng kabuhayan. Malaking bahagi ng syudad ang napapalibutan ng mga matatayog na gusali at establishmento. Ilang milyong mga sasakyan din ang bumabaybay sa mga daang bayan at mga kalsada nito. Ang lungsod ay isa rin sa pinakamasigla pagsapit ng gabi. Naglipa na ang mga daang-daang bars at nightclubs na kalimitang makikita sa mga lugar katulad ng Malate at Ermita. Karamihan rin sa mga kalsada ng lungsod ay may kaukulang pag-iilaw. Bagaman maituturing na talamak pa rin ang krimen, masasabi na rin namang ligtas ang mga pangunahing lugar sa syudad. Bunsod na rin ito ng pinaigting na presensya ng kapulisan. Gayunpaman, may mga sulok at looban pa rin sa lungsod ang maituturing na madilim, liblib, mapanganib, at ang iba pa nga ay pinaniniwalaang pinamumugaran ng mga elemento at nilalang na hindi pangkaraniwan. Mga nilalang na madalas ay sa mga kwento at pelikulang katatakutan lang, mababasa o masasaksihan. Isa sa mga lugar na ito ay ang kalsada sa may liblib na parte ng Ermita. Sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, iilang poste ng ilaw lang ang nagbibigay ng liwanag sa kahabaan ng kalsadang ito. Minsan pa nga, pundido ang ilaw ng karamihan sa mga poste. Kaya naman, mas lamang ang madilim na parte sa lugar na ito. Kilala rin ang kalsada na to na pinamumugaran ng isang nilalang na ayon sa nakakarami ay siyang dahilan ng mga napapabalitang nawawalang mga tao na huling nakitang bumaybay sa madilim na kalsada at sa kalaliman ng gabi. Isang nilalang na animoy naging bunga ng isang masama at nakakatakot na panaginip. Nilalang na nakilala sa lugar bilang si Alas 2 noon ng madaling araw nang bumaba ng jeep ang 28 anyos na dalagang si Marina. Nagtatrabaho ito sa isang kilalang fast food chain sa isang mall sa Pasay City. Ang oras ng trabaho ni Marina ay nagsisimula ng 1:00 ng hapon at nagtatapos ng 10:00 ng gabi. Closer na shift kung tawagin. Nangyari lamang na inabot ng madaling araw ang uwi sapagkat kinailangan nitong mag-overtime para makapag-inventory at tumulong sa paglilinis na kalimitang inaabot ng ilang oras matapos magsara ang mall.
Naka-leave kasi ng 3 araw yung empleyado na dapat ay gagawa ng mga bagay na iyon, kaya siya na lang ang pinakiusapan ng manager na humalili muna. Hindi na rin naman nakatanggi si Marina sapagkat alam niya siya na ang isa sa pinagkatitiwalaang empleyado sa trabaho niya. Malaking tulong na rin sa kanya ang overtime pay na kikitain niya sa loob ng 3 araw. Bumaba ang dalaga sa isang kanto kung saan ay may malapit na 7-Eleven. Sa ikalawang kanto pa sana siya bababa, pero naalala niyang bilhan ng siopaw ang bunsong kapatid bilang pasalubong. Nung isang araw pa kasi siyang hinihirita ng kapatid niyang yon. Nakabili naman si Marina ng paboritong asado siopaw ng kapatid niya. Paglabas ng 7-Eleven ay nag-isip ang dalaga kung lalakarin ba niya ang kanto na kung saan ay may sakayan ng tricycle o kung tatahakin na lang niya ang isang kalapit na kalsadang nagsisilbing shortcut papunta sa kanila. Mga ilang beses na ring nabaybay ni Marina ang shortcut na yon. Yun nga lang, madalas ay sa umaga niya ito nalalakad at kung sa gabi man ay palagi siyang may kasama. Ito ang magiging unang beses na tatahakin ni Marina ang daang iyon ng mag-isa at sa ganong oras. Hindi naman lingid sa kaalaman ng dalaga ang mga kwento tungkol sa madilim na kalsada. Marami na rin siyang nababalita ang mga kaso ng mga taong tila naglaho na lang na parang bula at uling nakitang naglakad papasok ng kalsadang iyon. Nag-isip si Marina ng matagal. Inisip niya na kung lalakarin niya ang kanto kung saan may sakay ng tricycle, aabutin pa siya ng 15 minuto at sa mga oras na yon ay madalang na rin ang tricycle. Kapag tinahak naman niya ang shortcut, makakarating na siya sa kabilang kalsada na malapit sa tinitirahan niya. Wala pang 10 minuto ang magiging lakad niya. Makakatipid din siya ng pamasahe sa tricycle, lalo't special trip na lang ang tinatanggap ng mga driver dahil sa madalang na lang ang mga pasahero sa mga oras na yon. Bibilisan ko nilang ang paglalakad. Ang sabi ni Marina sa isip niya. Tinignan ng dalaga ang battery ng cellphone niya. Nakita niyang may sapat pa namang itong battery para magamit niya ang flashlight ng cellphone niya. Yun na lang ang gagamitin niyang pampaliwanag ng daan. At sa mga puntong ang iyon ay napagdesisyonan na ni Marina na gumamit ng shortcut. Ilang sandali pa ay narating na ng dalaga ang pasukan patungo sa liblib at madilim na daan. Hindi maiwasang makaramdam ng kaba ng dalaga na mapagtanto kung gaano kadilim at haba ang daan. Sinuri muna niya ang kalsada bago nagpatuloy sa paglalakad. May nakita ang dalaga na poste ng ilaw sa may bandang gitna ng kalsada at isa pang poste sa bandang dulo. Binuksan na niya ang flashlight sa kanyang cellphone at itinutok ito sa gawing kaliwa papuntang kanan. Sa kaliwa ng kalsada ay ang mahabang lumang pader na nababalutan ng mga sanga at ugat ng kung ano-anumang halaman at puno. Sa bandang kanan naman ay isang abandonadong parking lot na may mga nakaparadang padyak at lumang sasakyan. Bukod rito ay isa pang mahabang pader na bumabakod sa likuran ng isang lumang gusali. Nilakasan na lang ni Marina ang loob niya. Kaya ko to. Andito na rin naman ako. Bibilisan ko lang ang paglalakad at kung kinakailangan, tatakbo ako. Bulong ni Marina sa sarili. Huminga ang dalaga ng malalim at sabay ng humakbang upang umpisahan ang paglalakad sa madilim na daan. May kahabaan din ang kalsada
Mga nasa humigit kumulang 50 metro ang haba nito sa magkabilang dulo. Kadalasang nakikinig ng kanta gamit ang wireless na earphones si Marina habang ito ay naglalakad. Hindi niya magawa ito sa mga pagkakataong iyon pagkat gusto niyang maging alisto sa kanyang paligid. Nais ni Marinang marinig kung sakaling may ibang tao man sa paligid niya para na rin makapag-react agad siya kung kinakailangan. Nagpatuloy ang dalaga sa paglalakad. Napakatahimik ng kalsada. Puro pader at halaman lamang ang nakikita niya sa magkabilang bahagi ng daan. Nakakailang metro na rin ang nalakad ng dalaga at naramdaman niyang unting-unting nawawala ang kaba niya. Marahil na rin at wala naman siyang nakikita o naririnig na kakaiba sa kanyang paglalakad. Natatanaw na rin ni Marina ang kabilang dulo ng daan. Nakikita niya ang mga dumadaang sasakyan sa kabilang highway. Gayunpaman, di pa rin tuluyang maalis sa isipan ng dalaga ang mga kwentong narinig niya tungkol sa mismong kalsadang tinatahak niya. Mga kwentong doon pa niya naririnig simula nung siya'y bata pa. Mga kwento lang yon. Wala namang patunay na may umaaligid dito na kung ano. Puro mga sabi-sabi lang. Ang sabi ng dalaga sa sarili habang pilit na iniiwasang isipin ang mga kwentong katatakutan tungkol sa daang kanyang kasalukuyang nilalakad. Mga ilang minuto pa ang nakalipas ay napadako ang tingin ng dalaga sa may bandang dulo. Sa pagkakadako ng kanyang paningin ay may naaninag itong figura sa may bandang kanan. Sa pinakakanang bahagi ng pangalawang poste sa bandang dulo ay tila ba may nakatayong tao. Nakatayo ito sa lugar na kung saan ay hindi abot ng mahinang ilaw ng pangalawang poste. Napatigil si Marina sa paglalakad. Itinuon ng dalaga ang paningin sa hugis tao na nakatayo sa gilid ng ikalawang poste. Hugis babae ito. Mahaba ang buhok at tila ba nakasuot isang mahabang itim na damit. Isang babae. Bulong ni Marina sa sarili. Buti naman at may ibang tao na akong makakasalubong sa daan na to. Medyo gumaan ang loob ng dalaga sa pag-aakalang may ibang tao na siyang makakasamang tahakin ang kalsada. Pero bakit naman nakakayulang babaang yun doon? At bakit siya may madilim pa na bahagi? Ang weird naman. Mga naging tanong ng dalaga sa sarili na bahagyang nahihiwagaan sa kanyang nakikita. Hindi na lamang ito pinansin ni Marina at nagpatuloy na ito sa paglalakad. Nakatutok lang ang paningin ng dalaga sa nakatayo pa ring babae sa may bandang dulo ng kalsada. Nakailang hakbang pa si Marina nang hindi nito mapansing umapak sa isang lubak na bahagi ng daan dahilan upang ito ay muntikan ng matalisod. Ay, putik na yan. Ano ba yun? Napasabi ng hindi maganda ang dalaga habang inilawan ng flashlight ang kanyang dinaanan. Nang matapos mapakalma ang sarili at maaninag ang daan, nagpatuloy na ulit ang dalaga sa paglalakad. Itinuon ulit niya ang paningin sa may bandang dulong ng daan nang may mapansin siyang kakaiba. Yung babaeng nakatayo sa may bandang dulo. Nawala na. Saan kaya yun? Sambit ni Marina sa sarili habang kunot noong sinuri ang daan. Madilim man ay nakakasiguro naman ang dalaga na maaaninag pa rin niya ang babaeng kanina lang ay walang kibo at nakatayo lang sa may dulo. Mukhang ginata tumuloy ang babae sa paglalakad. Malamang ibumalik na sa kabilang highway. Ito ang napagtanto ni Marina sapagkat wala naman siyang nakita o napansing dumaan papunta sa direksyon niya. Patuloy lang sa paglalakad ng dalaga at ilang sandali pa ay narating na nito ang unang poste ng ilaw
Hudyat na nasa kalahati na nga ang nilalakad niya. Nakakalahati na ako. Konti na lang at mararating ko rin ang dulo. Wika ni Marina sa sarili na sa mga puntong iyon ay halos nawalan na ng kaba at pag-aalinlangan. Mga nasa higit 5 minuto na rin ang nakalipas simula nang mag-umpisang lakarin ni Marina ang madilim na daan. Mga nasa 5 minuto pa ulit ang kakailanganin nito upang marating ang hangganan. Subalit, pagkalampas ng dalaga sa unang poste ay may naramdaman itong kakaiba. Tila ba biglang humaba ang natitirang daan na kailangan niyang lakarin. Kung kani-kanina lang, maliwanag niyang nakikita ang mga sasakyan at taong dumadaan sa kabilang highway. Ngayon ay para bang napaklayo na ng mga ito. Kumunot ulit ang noo ng dalaga at bumagal ang paglalakad nang di niya napapansin. Anong nangyayari? Ba't parang lumalayo ako sa dulo ng daan? Ang naging tanong ni Marina sa sarili. Baka dahil lang sa pagod at antok to. Anong oras na rin kasi? Ito ang naging paliwanag ng dalaga sa sarili. Totoo nga namang napakarami niyang ginawa sa buong maghapon at ramdam na rin niya ang pagod at antok. Madalas ay nakakatulog na si Marina nang bago mag 12:00 ng gabi. Hindi siya sanay na matulog na mas late pa doon. 2:30 na ng mga puntong iyon at naglalakad pa rin ang dalaga sa isang madilim na kalsada. Dahil ay wala rin naman siyang magawa, ay nagpatuloy ulit sa paglalakad si Marina. Mas binilisan pa niya ngayon ang paglalakad. Nais na niyang makarating sa dulo ng daan at makauwi at makapagpahinga na. May pasok pa kasi siya mamayang 1:00. Nakatuon lang ang atensyon ng dalaga sa daan. Diretso lang itong naglalakad nang biglang may narinig ito mula sa kanyang likuran. Psst! Napahinto ang dalaga sa paglalakad at kaagarang lumingon sa kanyang likuran. Sa mga puntong iyon ay hindi na mapigilan ng dalagang makaramdam ng kaba. Nabigla siya sa kanyang narinig na dahilan na rin upang lumakas ang pagtibok na kanyang dibdib. Idinako ni Marina ang kanyang tingin pakanan at pakaliwa. Pilit na inaaninag ang bawat sulok ng kanyang dinaanan gamit ang flashlight. Tumagal din ng ilang minuto ang ginawang pagsusuri ng dalaga. Nang wala naman siyang makita, ay naisip nitong baka guni-guni lang ang narinig niya na sitsit. Antok lang to. Bika ng dalaga sa sarili. Kailangan ko na talagang makauwi at makapagpahinga. Dagdag pa niya. Itinuon ulit ni Marina ang sarili sa direksyon papuntang dulo ng daan. Nagsimula ulit itong maglakad ng mabilis. Ngunit, mga ilang metro pa lang ang kanyang nalalakad nang may narinig na naman itong muling psst. Mas lalo nang kinabahan ng dalaga. Sa mga sandaling yon ay napagtanto niyang hindi lamang guni-guni ang kanyang narinig. May pinanggagalingan ang mga sitsit na kanyang narinig mula sa likuran. Sa pagkakataong iyon ay tuluyan ng sinakloban ng takot ang buong pagkatao ni Marina. Nakakasigurado na siya na may ibang tao sa paligid niya. Taong malamang ay hindi maganda ang intensyon. Sa kabila nito, pinilit pa rin ni Marina na tatagan ang sarili. Naisip na lang niya na baka may tao sa gilid ng daan na nakatira at hindi lang niya napansin sa pagmamadali. Sanay na rin naman din ang dalaga na masitsitan ng mga tambay at lasinggero sa daan. Hindi rin naman mapagkakailang may dating din ang dalaga. Unang naisip ni Marina ang tumakbo papuntang dulo. Pero minarapat na rin niyang harapin ang kung sino man ang 2 beses nang sumitsit sa kanya.
Ayaw din naman ng dalagang magmukha siyang natatakot at baka mas lalo lang ganahan ang kung sino mang gumagawa nito. Humarap ulit ang dalaga sa direksyon ng pinanggagalingan ng sitsit. Sa pagkakataong ito ay pabulyaw niyang tinanong na Sino yan? Anong kailangan mo? ang paumpisa ni Marina. Itigil mo na yung pagsitsit mo at nakakabastos. Pag di mo tinigil yan, tatawag ako ng polis. Matapang na pagbabanta ng dalaga. Walang narinig na tugon ng dalaga mula sa kung sino man ang nagtatago sa dilim. Sinuri niyang mabuti ang paligid, ngunit wala itong makita na kahit anumang pagkilos sa kahit anumang sulok ng daan. Napag-isip-isip ngayon ng dalaga na baka naman kasi nasa kabilang parte ng pader nagtatago ang sumisitsit. Kung ganun nga naman ay hahayaan na lang niya ito pagkat malamang ay wala rin naman itong planong umakyat ng bakod. Makalipas ng ilang minuto na walang nangyayari, minabuti na lang ng dalaga nang maglakad ulit. Sa susunod na marinig niya ulit ang sitsit ay hindi na lang niya ito papansinin. Deadman na lang kumbaga. Sa tingin kasi ng dalaga ay bukod sa mga bastos ay nang aasar na lang ang kung sino man ang gumagawa ng mga ito. Inisip niya na mapapagod din sa kakasitsit ang kung sino mang taong pinanggagalingan nun kundi na lang niya papansinin. Papalapit na sa ikalawang poste si Marina. Ilang minuto na lang ay mararating na niya ang dulo ng daanan. Subalit, bago pa man makarating sa liwanag ng ikalawang poste, ay narinig na naman niya ang parehong sitsit sa ikatlong pagkakataon. Hindi na sana ito papansinin ni Marina, ngunit may tila ba kung anong puwersa ang nagudyok sa kanya na tumigil sa paglalakad at lingunin ang pinanggagalingan ng sitsit. Inis at hindi takot ang nararamdaman ng dalaga sa pagkakataong yon. Naiinis siya sa kung sino man ang makulit na gumagawa nun. Pero masigit ang inis niya sa sarili sapagkat di niya mapigilang tumigil sa paglalakad upang lingunin ang direksyon ng tunog. Nagbuntong hininga muna ang dalaga bago lumingon patalikod. Sa pagkakataon yun nga lang ay may nakita siya na lubos niyang ikinagulat. Sa katabi ng unang poste na dinaanan ni Marina sa bandang hindi tinatamaan ng liwanag ay may nakatayo. Nakatayo doon ang parehong babae na mahaba ang buhok at nakaitim na damit. Ang babaeng kani-kanina lang ay nakatayo sa parehong posisyon sa ikalawang poste kung saan malapit ang dalaga. Animong nagpalit lang ng posisyon ang dalawa. Paano andun ng babae? Panimulang tanong ni Marina. Hindi ko naman siyang nakitang gumalaw o naglakad kanina. Sigurado akong hindi kami nagkasalubong sa daan. Pero, paano andun na siya? Ito ang mga kasunod na katanungan sa isip ng dalaga. Tuluyan nang natigilan ng dalaga sa paglalakad at nooy walang kibong nakatayo na lang sa gitna ng kalsada. Nakatitig lang si Marina sa babaeng nakatayo sa madilim na bahagi katabi ng unang poste. Kahit madilim ay batid ng dalaga na nakamasid lang din ng babae sa kanya. Sa di maipaliwanag na dahilan ay ramdam niya ang malamig, tila ba walang buhay na mga mata nito sa kabuuan niya. Nagtagal ang ganung tagpo ng mga ilang minuto hanggang sa bumalik sa katauhan si Marina at pinilit na magsalita. Miss?
Ikaw ba yung kanina pang sumisitsit? Nanginginig na tanong ni Marina. Walang nakuhang sagot ang dalaga mula sa babaeng nakatayo dahilan upang magtanong ulit siya rito. Okay ka lang ba, miss? Paano pa nga pala nakarating dyan? Hindi man lang kasi kita nakitang nablakad o nakasalubong kanina. Naghintay si Marina ng sagot. Pero katulad ng nauna, wala pa rin itong imik at nanatiling nakatayo sa dilim. Nararamdaman naman ng dalaga na unti-unting nagbabalik ang katwiran sa kanyang pag-iisip. Hinuha niya na baka ay wala lang sa tamang katinuan ng babae at maaaring nagkasalubungan sila nito at hindi lang niya napansin. Miss, kung ikaw yung sumisitsit, itigil mo na. Kung kailangan mo ng tulong o makakain, eto, may pagkain ako rito. Kung gusto mo, sa'yo na. Sambit ni Marina habang sabay na tinaas ang paper bag na may lamang siopaw na dapat ay pasalubong niya sa kanyang bunsong kapatid. Naisip na lang ni Marina na bibilhan na lang niya bukas na pasalubong ang kanyang kapatid. Wala pa ring kibo ang babae. Sa mga puntong yon ay napagod na rin si Marina. Baka nga wala lang sa katinuan ng babae at mas maigi pang wag na lang niya itong pansinin. At nagdesisyon na nga ang dalaga na magpatuloy maglakad patungong Lagusan. Subalit, hindi pa siya nakakatalikod sa kasalungat na direksyon ay may napansin siyang nangyayaring kakaiba sa mismong babae na kanina pa nakatayo. Napansin ni Marinang gumalaw ng bagya ang babae. Marahan lang ang galaw nito, pero klaro-klaro sa dalaga na nag-iba ng posisyon ang balikat ng babae. Bagya na rin itong nakayuko, pero ang ulo nito ay nanatiling nakaharap sa direksyon ni Marina. Hindi na nakuha pang tumalikod ng dalaga at tuloy na pinagmasdan ang mga naging galaw ng babae. Maya-maya ay gumalaw ulit ito at banayad na pinaluktot ang katawan. Ang dalawang kamay ay nakatuwid at nakabukas ang mga palad na nakaharap sa lupa. Ang ulo naman nito ay nanatili pa rin nakaharap sa dalaga. Noong una ay nahihiwagaan si Marina sa itinuturing ng babae. Hindi niya maintindihan kung ano ba ang binabalak nito. Nagpatuloy sa marahang pagyuko ang babae hanggang sa bigla na lang itong huminto. Nakabalugtod ng tuwid ang katawan nito habang ang mga braso at kamay ay tuwid ring nakatutok sa lupa habang ang ulo ay nakaharap pa rin kay Marina. Napaka-weirdo ng anggulo ng babae. Ngunit ang ikinanggulat ni Marina ay nang makita ang babang bahagi ng katawan ng babae. Napagtanto ni Marina na hindi man lang bumaluktot ang mga hita at tuhod ng babae. Tuwid na tuwid ang mga paa at hita nito habang nakabaluktot ang katawan. Miss, anong ginagawa mo? Kung ano man yan, hindi ka nakakatuwa. Nagdag pa ng dalaga na halatang may halong kaba sa boses. At dahil wala rin siyang makuwang sagot mula sa babae, nagdesisyon na lang siyang wag na lang pansinin ang babae at maglakad ng muli. Ngunit, gaya pa rin ng naunang tagpo, ay bago pa man makatalikod si Marina, ay may ginawa na naman ang babae. Sa pagkakataong ito, biglaan ang sumunod na galaw ng babae. Wala pang isang segundo ay nagawa nitong ibagsak ang katawan sa lupa. Tuwid itong nakadapa sa lupa
habang ang ulo ay nakaharap pa rin sa kinaroroonan ni Marina. Lubos na ikinabigla ng dalaga ang pangyayari. Halos hindi niya nasundan ang naging kilos ng babae dahil sa sobrang bilis at biglaan nito. Sa mga puntong iyon ay nanaig na ang kaba at pagkabahala sa dalaga. Gusto na niyang tumakbo papuntang dulo ng kalsada, subalit sa di malamang dahilan ay hindi niya magawang igalaw ang kanyang mga paa. Tila ba ay naparalisado ang buong katawan niya. Naparalisado, may iba pang napansing kakaiba ang dalaga. Kung nung una ay ramdam niya ang walang buhay na mga mata ng babae, ngayon ay may naramdamang kakaibang sensasyon ang dalaga mula sa mga ito. Ramdam ni Marina ang mga nanlilisik na mga mata ng babae. Nakakasiguro ang dalagang nakita niyang saglit na umilaw ang mga mata nito sa gitna ng dilim. Panandali ang nakita ng dalaga ang mga pula nitong mata. Mga mata na sa mga nilalang ng mga pelikulang katatakutan lang niya nakikita hanggang sa mga puntong iyon. Tuluyan ng sinakluban ng takot ang buong pagkatao ni Marina. Gayunpaman, nagawa pa rin ng dalagang masambit ang mga katagang. Miss, okay ka lang ba? Miss, pakiusap. Magsalita ka naman. Hindi na talaga nakakatawa ang mga ginagawa mo. Hindi na maitago ang nginig sa boses ng dalaga. Nginig dahil sa sobrang takot na nararamdaman nito. Pakiramdam niya ay maiihi na siya sa sobrang kaba. Wala pa ring sagot na nagmula sa babae. Pero may ginawa ulit ito. May ginawa ito na naging dahilan upang mapasigaw at matumba si Marina mula sa kinatatayuan niya. Bigla ang inangat ng babae ang katawan nito gamit ang mga braso. Binaluktot ang mga paa na para bang gagamba. Ang mukha naman ng babae na kanina pa blanko at walang emosyon ay biglaan ding nagbago. Kasabay ng pagbago ng posisyon nito ay ang pagbukas ng mga bibig nito. Bumukas ang mga bibig ng babae upang ngumiti. Ngiting literal na abot tenga. Napakahaba ng hiwa sa magkabilang labi nito. At kahit madilim ay kitang-kita ang mga nangingitim at matutulis na mga ngipin nito. At ilang saglit pa nga ay biglaan itong gumapang papunta sa direksyon ni Marina. Gumapang ito na parang insekto papalapit sa dalaga. Bumagsak sa kanyang likuran si Marina. Nabitawan ang daladalang paper bag na may lamang siopaw. Nagsisisigaw ito habang pinipilit ng gumapang palayo mula sa babae. Makalipas pa ang ilang segundo ay narating ni Marina ang ikalawang poste. Nasa ilalim na siya mismo nito. Napansin rin ng dalaga na tumigil sa pag-usad ang babae. Ilang metro lang ang layo nito sa kanya. Nasa labas ito ng ilaw ng poste. Nanatili lamang ito sa malaggagambang posisyon nito. Nakakuha ng lakas si Marina upang itayo ang sarili habang pinagmamasdan ang babae. Hingal na hingal ang dalaga. Gayunpaman, agad din naman niyang napagtanto ang sitwasyon. Ngayon ay alam niyang hindi magawang magpakita ng babae ng kung anumang nilalang na ito sa liwanag. Medyo nabuhayan ang loob ang dalaga sa kaalaman na to. Umatras siya ng ilang hakbang at nang sa tingin niya
ay may sapat na distansya na mula sa kanya ang nilalang, ay lumingin ito sa direksyon ng lagusan ng kalsada. Ilang segundo lang niyang tinignan ang dulo ng kalsada. Sapat na ito upang matansya niya ang layo nito mula sa kinaroroonan niya. Mga 10 metro pang layo nito. Mararating ko ang dulo ng daan nang mabilis kapag tumakbo ako. Wika ng dalaga sa sarili habang binalik ang paningin sa direksyon ng babae. Subalit, laking gulat niya nang hindi na niya maaninag ang babae sa dilim. Ibinaling ni Marina ang paningin sa bawat direksyon, ngunit wala siyang makitang kahit anumang bakas ng babae. Siguro ay sumuko ng babaeng yun. Sana naman ay ganun na nga. Sana ay tigilan na ako ng kung ano man yun. Sambit ni Marina sa isip niya, sabay buntong hininga. Medyo kumalma na ang pakiramdam ng dalaga nang hindi na nito makita ang malahalimaw na babae. Ngunit, ang naramdaman niyang paghinahon na yon ay pansamantala lamang. Pansamantalang kapayapaan, pagkat ilang sandali lang ang lumipas ay may narinig ang dalagang pamilyar na tunog. Tunog iyon ng isang bumbilyang sumabog o nabasa. Kasabay ng tunog na yon ang pagdilim ng paligid ni Marina. Nawala ang liwanag sa ilalim ng posteng kinatatayuan ng dalaga. Kaagad na bumalik ang sindak at hilakbot sa dalaga. Mabilis din naman itong nakapag-isip at agad na binuksan ang flashlight ng cellphone na tanging bagay na hindi niya nabitawan sa pagkabagsak kani-kanina lang. Itinuon ni Marina ang liwanag ng flashlight sa iba't ibang direksyon, kaliwa, kanan, likod at harap. Nagpaikot-ikot ang dalaga habang nanginginig na hawak ang cellphone na nagsisilbing liwanag at nagbibigay ng proteksyon sa kanya. Nanatili sa ganong posisyon ng dalaga hanggang sa matanaw niya uli ang dulo ng kalsada. Tatakbuhin ko na ang lagusan. Wala na akong choice. Hindi ako mamamatay dito. Ang naging pasya ni Marina sabay hugot sa natitirang tapang nito sa katawan. At ganun na nga ang ginawa ng dalaga. Huminga siya ng malalim at sabay takbo papunta sa dulo ng kalsada. Nakakailang hakbang pa lang ang dalaga ay agad itong natigilan sa pagtakbo. Ito ay sa dahilang na aninag ang isang hugis ilang metro lang ang layo mula sa kanya. Ito ay ang hugis ng babae. Hindi man maaninag ni Marina ang kabuuan ng babae, pero nakikita niyang nakatayo na ito at nakatitig sa kanya. Maliwanag niyang nakikita ang mapupula at nanlilisik na mga mata nito sa dilim. Napaatras ng bagya ang dalaga, pero mabilis naman niyang naisip na itutok sa direksyon ng babae ang flashlight ng cellphone niya. Nang walang makitang pagkilos mula sa babae, naglakas loob na si Marina na dahan-dahang maglakad papalapit. Makikipagpatintero ko sa hili mo na to kung kinakailangan. Matapang na sambit ni Marina sa sarili. Dahang-dahang nagpatuloy sa paglakad ang dalaga. Hindi niya inalis ang paningin sa babae. Nakatutok lang din doon ang liwanag na nagmumula sa kanyang cellphone. Hindi naman kumibo ang babae hanggang sa makalapit na nga si Marina dito. Agad na napansin ng dalaga na bahagyang napaatras ang nilalang upang iwasan ang liwanag ng flashlight niya. Ito na rin ang nagsilbing kumpirmasyon ni Marina na takot sa liwanag ang nilalang. Mas lalo pang lumakas ang loob ng dalaga at nagpatuloy sa paglalakad. Nang halos magkatapat na sila ng babae, ay naglakad patagilid si Marina
habang nakatutok pa rin ang flashlight sa nilalang. Ilang sandali pa ay nagkapalit na ng pwesto ang dalawa. Mga ilang metro na lang ang layo ni Marina mula sa hangganan ng kalsada. Nag-iisip na ngayon ang dalaga sa dapat niyang gawin habang marahang naglalakad patalikod. Naisip niya na napakalapit na niya sa dulo. Pwede na niya itong takbuhin at tiyak ay makakaabot siya sa dulo ng kalsada bago pa man siya maabutan ng babae. At matapos nga na tansyahin ang natitirang distansya at lakas niya, agad na lumingon patungo sa hangganan ng daan si Marina at tumakbo sa pinakamabilis na kaya niya. 10 metro, 5 metro, 3. Konti na lang ay mararating na ni Marina ang dulo ng kalsada. Ilang hakbang na lang ay makakalabas na siya sa isinumpang daan na yun. Subalit, may mga lugar talaga na sadyang napakailap marating. Wala nang 2 metro ang layo ni Marina mula sa labasan nang bigla nitong maramdaman ang pag-angat ng kanyang katawan mula sa lupa. Naramdaman din ng dalaga na may kung anumang magaspang na bagay na mahigpit na bumalot sa paa niya. Makalipas lang ang ilang segundo ay napagtanto ni Marina na nasa ere na siya, at makalipas pa ang ilang saglit ay lumagapak ang kanyang katawan sa semento. Hindi umabot sa dulo ng kalsada si Marina. Nagawa siyang mahabol ng nilalang habang nakagapang at hinawakan sa paa bago inihagis pabalik sa madilim na daan. Himala namang walang nabaling buto sa katawan ng dalaga. Dahil na rin sa pagkabigla ay agad na nagawang lumuhod ng dalaga. Sa mga puntong iyon ay hindi pa lubusang naiintindihan ng dalaga ang mga nangyari. Kani-kanina lang ay abot tanaw na niya ang kabilang highway. Ngayon ay kaharap na niya ulit ang unang poste na dinaanan niya ilang minuto na ang nakalipas. Nabitawan na rin ng dalaga ang kanyang cellphone. Pagkaraan ng ilang saglit ay nahimasmasan ang dalaga at simulang naramdaman ang sakit ng pagkabagsak sa semento. Nang lubusan ng bumalik ang kanyang ulirat, ay dahan-dahan niyang tinungo ng nakaluhod ang natitirang pinagmumulan ng liwanag, ang naunang poste sa may gitna ng madilim na daan. Hindi kalayuan mula sa poste ang binagsakan ni Marina. Ilang saglit na lang ay mararating na niya ang liwanag ng poste. Subalit, kagaya ng mga naunang pagkabigo, may mga bagay talagang sadyang mahirap matamo. Natigilan sa pagkilos si Marina nang napatingala siya sa poste. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang andon ang nilalang na anyong babae. Nakapatong ito sa ibabaw ng ilawan habang nakatitig sa kanya. Kitang-kita ng dalaga ang mahaba nitong ngiti, ang mga nangingitim at matutulis nitong ngipin, ang mga namumulang mata. Pinagmasdan lang ni Marina ang nilalang habang ang kamay nito ay dahan-dahang binalot sa bumbilya ng ilawan. Nang tuluyang masakluban ng nilalang gamit ang kamay nito na may mga mahahabang daliri at buko, ang ilawan ay ikiniling ng nilalang ang ulo nito pakanan. Sa mga puntong iyon ay napagtanto ng dalaga na kinukutya at pinaglalaroan na lang siya ng halimaw na yon. Ilang sandali pa nga ay may narinig na namang pagsabog
ng isang bumbilya si Marina. Kasabay nito ang tuluyang pagdilim ng kanyang paligid dahil sa tinamong pinsala at sakit sa kanyang katawan. Di na nagawang makagalaw pa ng dalaga. Humagulhol na lang siya ng iyak. Sa mga puntong yon, naintindihan at tanggap na ng dalaga ang kanyang magiging kapalaran. Kapalaran sa kamay ng isang nilalang na noon pa man ay naghahasik na ng lagim sa daan na yon. Nilalang na kanya lamang naririnig mula sa mga kwento-kwento. Kwentong hindi niya lubos akalain ay totoo. Walang humpay ang pagbuhos ng luha ni Marina. Gusto niyang sumigaw upang humingi ng tulong, pero may nagsasabi sa kaloob-looban niya na wala ring magagawa iyon. Walang sino mang makakarinig sa paghingi niya ng tulong. Lumipas ang ilang minuto at walang nangyayari. Walang maramdaman o maaninag na paggalaw sa paligid si Marina. Napakatahimik ng paligid. Nakakabingi. Subalit, hindi katulad ng dati kung saan ay ikinaluluwag niya ng loob ang hindi makita ang nilalang. Alam na ngayon ng dalaga na iilang minuto o segundo na lang ang natitirang sandali niya sa mundo. Halimaw ka. Kung tatapusin mo ako, enjoying mo na. Bulyaw ng dalaga sa kagustuhang magwakas na ang kanyang paghihirap. Wala pa ring naging tugon o pagkilo sa paligid. Bumulyaw ulit ang dalaga. Tangla mo. Hindi na ako natatakot sa'yo. Magpakita ka. Sino ka ba? Malamang ay kasing sama ng pagmumukha mo ang pangalan mo. Ibinuhos na ng dalaga ang natitira niyang lakas sa mga katagang iyon. Para sa kanya, kung ito na nga ang kanyang katapusan, ay mabuti nang makaganti man lang siya ng panlalait sa nilalang. Sa mga puntong yon ay hindi na inaasahan ni Marinang makakakuha pa siya ng sagot mula sa babae. Yun ay hanggang sa may narinig siyang boses na tila ba ay nagmumula sa iba't ibang direksyon. Pangalan? Ano? Pangalan? Sambit ng garalgal na boses na para bang nahihirapang magsalita. Natigilan sa narinig niyang ito si Marina. Sa kauna-unahang pagkakataon ay narinig niyang magsalita ang nilalang. Idinako ng dalaga ang kanyang paningin sa paligid. Napakatahimik pa rin matapos marinig ang boses. Ang katahimikan na ito ay hindi rin nagtagal sapagkat biglang Melkor! Ang siyang biglang malakas na bulyaw ang nakakabinging boses. Boses na nabatid ni Marinang nagmula sa kanyang likuran. Pangalan? Ako si Melkor. Ang mga huling narinig na Marina habang nararamdaman ng dalaga na unting-unting pinipilipit ng nilalang ang kanyang ulo patalikod. Lumuluhang pinipigilan ng dalaga ang pag-ikot ng kanyang leeg. Hindi niya maigalaw ang kanyang katawan dahil sa nakapulupot na dito ang mga binti ng nilalang. Wala na rin halos lakas na natitira pa sa mga kamay at braso ni Marina upang manlaban. Unti-unting nagdilim ang paningin ni Marina na ang huling nasulyapan ay ang nakakahilakbot na mukha ni Melkor. Halos tuluyan ng umikot ang lieg ng dalaga patalikod nang may isang himalang nangyari. Isang himalang nakapagligtas sa dalaga na tuluyang mabuhian ang buhay ng nilalang. Nagliwanag ang parte
kung nasaan si Marina at ang nilalang. Ang liwanag ay nagmumula sa isang motorsiklo na napadaan sa madilim na kalsada. Agad namang huminto ang driver ng motorsiklo upang kamustahin at tulungan ang dalaga. Agad na isinakay at sinugod ng driver si Marina sa malapit na ospital. Makalipas nga ng ilang araw ay nakarecover si Marina mula sa kanyang injury at pinsala sa katawan. Agad din naman itong nagtungo sa paborito niyang hair salon at nagpaayos ng buhok. Bumili rin ito ng bagong dress at agad na pumunta sa malapit na istasyon ng pulis. Doon ay nakipag-usap at isinalaysay niya ang kanyang karanasan sa harap ng dalawang matipunong pulis. Tila ba lumabas ang pagiging girly ng atin niyo dahil sa karanasan niyang yun. Nagpunta ang iilang investigador sa lugar at wala silang makitang bakas ng nilalang o kung sinong tao o babae man ang naninirahan sa paligid. Ang tanging na-recover lang ng mga ito ay isang paper bag na naglalaman ng asado siopaw. At dito na nga po nagtatapos ang kwento natin ito. Sana po ay nagustuhan nyo at kapulutan ng konting aral. Yun ay kung meron man. At sa lahat po ng mga nanood o nakinig, maraming salamat po. At sana naway maging mahimbing ang mga tulog nyo ngayong gabi. Sa muli, ako po ang inyong Manong Ray at ito po ang The Archivist. Magandang araw po sa inyong lahat.